Ang matandang nakatali ay desperadong nagmamakaawa sa kanyang anak. Ngunit ang anak ay walang pakialam. Ang matanda ay nahulog mula sa kanyang ay nasaksihan ni Zion Jong. Ngunit wala siyang karapatang pagpaliban sa dahil kanina lang. Ay dinala rin niya ang kanyang ina sa kabundukan na puno ng mga buto. Kung hindi niya ito gagawin, tiyak na mamamatay sila sa gutom. Bago umalis, binigyan ni Zion Jong ng isang supot ng kanin ang kanyang ina. Ngunit matigas ang ulo ng ina at ibinalik ito dahil natatakot siyang magutom ang anak sa pagbaba. Sa pagmamasid sa mapagmahal na ina, hindi na niya napigilan at umiyak siya sa bisig ng kanyang ina. Bagaman labis na nalulungkot ang ina, itinulak pa rin niya ang anak palayo. Nag-iisa sa kabundukan na puno ng mga buto, naghihintay ng kamatayan. Walang pakiramdam na bumabas si Zion Jong sa bundok. Sa daan, biglang bumuhos ang nyebe mula sa langit. Ito ay sinasabing isang magandang palatandaan. Kung magyayelo habang dinadala ang matanda sa bundok, ang mga susunod na henerasyon ay poprotektahan ng Diyos ng bundok. Ngunit mas mahalaga kay Zion Jong ang kaligtasan ng kanyang ina, kaya bumalik siya sa bundok. Ang makapal na nyebe ay natakpan na ang tuktok ng bundok. Ang matandang ina ay nakaupo sa gitna ng nyebe, kalahati ng kanyang katawan ay natabunan na. Sumigaw siya, malamig ba, ina, umiling ang ina. Sa oras na ito, nais na ni Zion makasama niya sa pauwi kinagat niya. Ay isang tunay na kwento mula sa isang liblib na nayon sa Japan. Sa nayon na ito, may kaugalian na kapag ang tao ay umabot ng 70 taong gulang, kailangan silang dalhin ng kanilang anak sa bundok upang mamatay. Sinasabing ito ay para sa pagsamba sa Diyos ng bundok, ngunit sa totoo lang, ito ay para makatipid ng pagkain. Isang taon na ang nakalipas, ang ina ay 69 taong gulang, malusog at may puting ngipin, ngunit ito ay ikinahihiya ng pamilya dahil sa nayon, ang pagkakaroon ng magandang ngipin ng matanda ay isang kahihiyan. May isang taon pa ang ina bago siya dalhin sa bundok, ngunit matagal na niyang tinanggap ang kamatayan, mayroon lamang siyang 2 hindi pa natutupad na hangarin. Bagaman may asawa at anak na si Zion Jong, ang kanyang asawa ay namatay sa isang aksidente, iniwan ng 3 kaawa-awang mga anak. Ang pangalawang anak na si Tainyu ay walang babaeng gustong makasama siya dahil sa kanyang amoy, kaya't inaapi niya ang pipi na kapitbahay na si Xiaobai. Ngunit bago matupad ang kanyang mga hangarin, kailangan muna niyang ayusin ang kanyang mga ngipin.